Hindi ko kailanman naisip na ang pinakatahimik na araw sa buhay ko ay ang libing ng aking asawang si Ernesto. Matapos ang 42 taong kasal, naroon ako, nakatayo sa tabi ng kanyang kabaong nang biglang nag-vibrate ang aking cellphone. Isang mensahe ang nakakatakot. Buhay ako. Hindi ako ang nasa kabaong na yan. Pakiramdam ko, gumuho ang mundo ko. Ngunit bago ako magpatuloy, tiyakin mong nakasubscribe ka na sa channel at ilagay sa comments kung saan mo pinapanood ang video na ito. Gustong-gusto naming malaman kung hanggang saan umaabot ang aming mga kwento. Ang pangalan ko ay Margarita De Leon at ako ay 6 taong gulang. Ang sasabihin ko sa iyo ay nagpabago sa buhay ko magpakailanman. May mga kwentong dudurog sa puso mo at ito ang akin. Ang libing ng aking asawang si Ernesto ang pinakatahimik na araw sa aking buhay. 42 taon ng kasal na naging isang katawan sa isang kabaong. Nakatayo ako sa tabi ng kanyang nitso, halos hindi ako kayang dalhin ng aking mga binti nang maramdaman kong nag-vibrate ang aking cellphone sa bulsa ng nag-iisa kong itim na damit. Hawak ang nanginginig na mga kamay, binuksan ko ang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Ang mga salitang nabasa ko ay nagpalamig sa aking dugo. Buhay ako. Hindi ako ang nasa kabaong na iyan. Lumakas ang tibok ng puso ko. Isang malupit na biro, isang pagkakamali. Nanginginig ang aking mga daliri sa pag-type. Hindi ko maintindihan. Nasaan ka? Agad na dumating ang sagot. Hindi ko masabi. Binabantayan nila ako. Huwag kang magtiwala sa ating mga anak. Tumingala ako mula sa screen. Ang mundo ko ay gumuho tulad ng isang kastilyong buhangin. Nakita ko sina Carlo at Enrico, ang sarili kong mga anak, nakatayo sa kabilang panig ng kabaong na may kakaibang tahimik na ekspresyon. May mali. Ang kanilang mga luha ay parang pilit. Ang kanilang mga yakap ay malamig tulad ng hangin na humihihip sa sementeryong iyon. Naalala ko ang unang beses na kinausap ako ni Ernesto. Isang maaraw na Martes ng umaga noon sa San Juan, ang aming maliit na bayan. Naglalakad ako patungong palengke, suot ang luma kong berdeng bestida. May bitbit na walang laman na basket na pupunuin ko ng kaunting mabibili ko para pakainin ang aking may sakit na ina. Lumabas siya mula sa kanyang maliit na tindahan ng bisikleta na may mga kamay na nabahiran ng grasa at ngumiti sa akin ng may pagkamahiyain na agad na nagpatunaw sa aking puso. Magandang umaga, Margarita, mahinang sabi niya. Gusto mo bang tingnan ko ang iyong bisikleta? Wala akong bisikleta, ngunit gumawa ako ng dahilan para lang makausap siya. Ang simpleng sandali na iyon ay naging mga pagkikita sa ilalim ng malaking puno ng igos sa plaza. Pagkatapos ay naging mga pangako ng walang hanggang pag-ibig at, sa wakas, isang simpleng kasal na puno ng pag-asa. Mahirap ang mga unang taon. Nakatira kami sa isang 2 silid na bahay na may yero na tumutulo kapag umuulan. Nagtatrabaho si Ernesto mula umaga hanggang gabi sa kanyang tindahan at ako ay nagtatahi ng damit para sa mga kababaihan ng bayan. Nang ipanganak si Carlo, naramdaman ko ang kaligayahan na akala ko'y imposible. Siya ay isang perpektong sanggol na may malalaking mata ng kanyang ama. Pagkalipas ng 2 taon, dumating si Enrico, kasing ganda rin. Pinalaki ko sila ng buong pagmamahal sa mundo, isinasakripisyo ang sarili kong pangangailangan para sa kanila. Si Ernesto ay isang kahangahangang ama. Dinadala niya sila sa pangingisda sa ilog tuwing linggo, tinuturuan silang ayusin ang mga bagay-bagay gamit ang kanilang mga kamay at nagkukwento bago matulog. Kami ay isang nagkakaisang pamilya, o yon ang akala ko. Sa paglipas ng mga taon, nagsimulang magbago ang mga bagay-bagay. Si Carlo, ang panganay, ay laging ambisyoso. Mula bata, tinatanong niya kung bakit kami namumuhay ng simple, kung bakit wala kaming sasakyan tulad ng ibang pamilya. Sinusundan siya ni Enrico sa lahat ng bagay, tulad ng lagi niyang ginagawa. Nang mag-18 si Carlo, inalok siya ni Ernesto ng trabaho sa tindahan, ngunit tinanggihan niya ito ng may paghamak. Ayoko marumihan ang mga kamay ko tulad mo, Itay, magiging importante akong tao. Ang mga salitang iyon ay lubhang sumakit kay Ernesto. Nakita ko siya sa gabi sa balkonahe, nakatingin sa mga bituin ng may kalungkutan na sinubukan niyang itago sa akin.
Ang kanyang anak ay tinanggihan hindi lamang ang kanyang trabaho, kundi ang buong paraan ng pamumuhay niya. Lumipas ang mga taon at nagtagumpay si Carlo na magkaroon ng pangalan sa mundo ng real estate sa Maynila. Sinundan siya ni Enrico pagkalipas ng ilang sandali. Pareho silang nagsimulang kumita ng pera, higit pa sa nakita namin ni Ernesto. Sa simula, ipinagmamalaki ko sila. Ang aking mga anak ay nakatakas sa kahirapan, ngunit unti-unti ang kaligayahang iyon ay naging kalungkutan. Bihira na lang ang pagdalaw, mas maikli ang mga tawag sa telepono. Kapag dumating sila, dumarating sila sakay ng mamahaling sasakyan, nakasuot ng eleganteng damit, pinag-uusapan ang mga investment at ari-arian. Tinitingnan nila ang aming hamak na bahay nang may kakaibang halo ng awa at hiya. "Inay," sabi ni Carlo sa akin sa isang pagbisita, "dapat lumipat na kayo sa mas magandang lugar. Ang bahay na ito ay nagkakadurog-durog na." Tama siya, ngunit ang bahay na iyon ay nagtatago ng lahat ng aming mga alaala. Doon namin pinalaki ang aming mga anak, doon namin pinagsaluhan ang libu-libong pagkain, doon kami tumanda ng magkasama. Hindi ito marangya, ngunit ito ang aming tahanan. Si Ernesto, na laging matalino, ang nagsabi sa akin, "Margarita, binago ng pera ang ating mga anak. Hindi na tayo sapat para sa kanila." Nagpipilit akong hindi maniwala. Patuloy kong pinapangatwiranan ang kanilang mga pagkawala, ang kanilang maiikling tawag, ang kanilang mga sirang pangako. Busy sila sa pagbuo ng kanilang mga buhay. Sabi ko sa sarili ko, balang araw, babalik sila sa pagiging mapagmahal na mga batang pinalaki namin. Ngunit sa puso ko'y alam kong tama si Ernesto. Nawala ang aming mga anak bago pa man mawala ang aking asawa. Hindi ko lang alam kung gaano na sila naging estranghero sa amin. Ang pinakamalaking pagbabago ay dumating ng pakasalan ni Carlo, si Jasmine de la Cruz, isang babaeng tagalungsod na hindi kailanman nagtago ng kanyang pagkamuhi sa aming simpleng pamumuhay. Ang unang beses na dinala niya ito sa bahay, dumating siya na nakasuot ng mataas na takong na lumulubog sa lupa ng aming balkonahe at isang eleganteng pulang damit na tila mas mahal pa sa lahat ng mayroon ako. "Maligayang pagdating," sabi niya na may pilit ng ngiti. Inabot lamang ang dulo ng kanyang mga daliri para bumati. Tiningnan niya ang aming hamak na tahanan na may ekspresyon na nagparamdam sa akin ng pagkaliit. Sa hapunan, halos hindi niya ginagalaw ang pagkain na inihanda ko ng buong pagmamahal. Si Carlo ay tila kinakabahan, patuloy na humihingi ng paumanhin sa mga bagay na hindi niya kailanman ikinahiya. "Sa susunod, dadalhin namin kayo sa isang restaurant?" Bulong niya kay Jasmine na akala niya'y hindi ko naririnig, ngunit narinig ko at bawat salita ay tumusok sa aking puso tulad ng kutsilyo. Si Enrico ay nanatiling binata, ngunit nagkaroon ng parehong malayong ugali ng kanyang kapatid. Ang kanyang mga pagdalaw ay limitado sa mga espesyal na okasyon at kahit na tila laging nagmamadaling umalis, patuloy sa cellphone sa pagtapos ng mga negosyo. Ang mga linggo ng pamilya ay naging isang malayong alaala. Naging malamig at formal ang mga Pasko. Nagdadala ang aking mga anak ng mamahaling regalo na hindi namin kailangan. Nagtatagal sila ng ilang oras at pagkatapos ay umaalis ng may halatang ginhawa. Tumanda kaming mag-isa ni Ernesto, nagpaparamdam ng ginhawa sa isa't isa. Patuloy siyang nagtatrabaho sa kanyang tindahan, bagaman hindi na kasing lakas ng dati ang kanyang mga kamay. Patuloy akong nagtatahi, ngunit hindi na pareho ang aking mga mata. Nabuhay kami sa aming maliit na kita, ipinagmamalaki na hindi humihingi ng anuman sa aming matagumpay na mga anak. "Alam mo ba ang pinakamalungkot na bahagi, Margarita?" Sabi sa akin ni Ernesto isang gabi habang nagkakape kami sa balkonahe. "Hindi dahil sa may pera sila, kundi dahil sa pera, inakala nilang hindi na tayo mahalaga." Mas lumala ang sitwasyon nang bumili si Carlo ng 10,000 na bahay sa isang eksklusibong kapitbahayan sa Maynila. "Dapat ninyong ibenta ang bahay na ito at lumipat sa isang komunidad ng mga retirado," mungkahi ni Jasmine sa isang pagbisita. "May mga napakagandang lugar para sa inyong edad." Ang salitang komunidad ay tumama sa akin tulad ng sampal.
Isang komunidad ng mga retirado matapos ang 40 taon ng pagtatayo ng aming tahanan, gusto nilang ipadala kami sa isang home for the aged. Hindi namin kailangan ng home for the aged, sagot ni Ernesto ng may dignidad. Maayos kami rito sa aming bahay. Ngunit nakita ko ang ekspresyon sa mukha ni Carlo at Enrico. Suportado nila ang ideya ni Jasmine. Para sa kanila, kami ay isang pabigat, isang problemang kailangang lutasin sa pinakakaginhawang paraan. Doon nagsimula ang mas direktang mga mungkahi. Isang araw, dumating si Carlo na may hawak na mga papel, mga dokumentong inihanda niya nang hindi kami kinonsulta. Itay, inay, sabi niya na may peking ngiting iyon na kanyang pinahusay. Pinag-iisipan ko ang inyong kinabukasan. Para sa kanya, lahat ay nabawasan sa halaga ng pera. Bukod pa rito, patuloy niya, sa tingin ko dapat nang magretiro si Itay sa tindahan, 70 taong gulang na siya, oras na para magpahinga. Tiningnan siya ni Ernesto nang may labis na kalungkutan. Anak, ang pagtatrabaho ay hindi pabigat sa akin. Ito ang nagpapanatili sa akin, ang nagbibigay saysay sa aking mga araw. Ngunit maaari kang masaktan, iginiit ni Enrico. Sa edad mo, ang isang aksidente ay napakadelikado. Ang kanyang mga salita ay tila mapagmahal, ngunit may naramdaman akong iba sa likod nito, isang pagkayamot, isang pagmamadali na hindi ko lubos maintindihan. Naging tensyonado ang mga sumunod na buwan. Tinaasan ng aking mga anak ang presyon upang ibenta namin ang bahay. Nagdala sila ng mga ahente ng real estate nang hindi kami inaabisuhan. Pinahalagahan nila ang ari-arian nang walang pahintulot namin. Sa isang partikular na awkward na hapunan, sinabi sa amin ni Carlo, nagpasya kami ni Jasmine na magkaanak na sa lalong madaling panahon. Kakailanganin namin ng tulong sa mga gastusin. Kung ibebenta ninyo ang bahay at lumipat sa isang mas maliit na lugar, ang perang iyon ay maaaring maging paunang mana. Paunang mana. Humihingi siya ng aming mana habang kami ay buhay pa. Ang pagkawalang hiya ng hiling ay nagpatamim sa akin. Nananatiling tahimik si Ernesto, ngunit nakita kong humigpit ang kanyang panga. Anak, kapag namatay kami ng iyong ina, lahat ng mayroon kami ay magiging sa inyo. Ngunit habang kami ay buhay pa, ang aming mga desisyon ay sa amin. Huwag kang matigas ang ulo, putol ni Enrico nang may pagkapakla na hindi ko kailanman nakita sa kanya noon. Matanda na kayo, hindi na kayo maaaring mamuhay sa nakaraan. Nang gabing iyon, matapos silang umalis, nag-usap kami ni Ernesto hanggang madaling araw. Sa unang pagkakataon sa aming kasal, pinag-usapan namin ang posibilidad na ang aming mga anak ay hindi ang mga taong akala namin na pinalaki namin. May mali, Margarita, sabi ng aking asawa na may pag-aalala na hindi ko kailanman nakita sa kanyang mga mata. Hindi lamang ito ambisyon o pagkayamot. May mas madilim sa likod ng lahat ng pagpipilit na ito. Wala akong ideya kung gaano kalalim ang katotohanan ng kanyang mga salita. Ang huling normal na pag-uusap namin ni Carlo ay 3 linggo bago mamatay si Ernesto. Dumating siya ng mag-isa, nang walang Jasmine, at tila mas seryoso kaysa sa dati. Inay, sabi niya habang nakaupo sa mesa sa kusina kung saan siya maraming beses nang nag-almusal noong bata pa. Gusto kong malaman mo na anuman ang mangyari, kami ni Enrico ay laging mag-aalaga sa iyo. Ang kanyang mga salita ay nagpakalma sa akin noon, ngunit ngayon, habang inaalala ko ang mga ito sa tabi ng nitso ni Ernesto, nagbigay ito sa akin ng panginginig. Bakit niya sinabi ang anuman ang mangyari? Ano ang alam niya na hindi ko alam? Ang aksidente na nagpabago sa lahat ay nangyari isang Martes ng umaga. Maagang umalis si Ernesto para sa tindahan, tulad ng ginagawa niya araw-araw sa loob ng mahigit 40 taon. Ako ay nasa kusina, naghahanda ng kanyang paboritong tanghalian nang tumunog ang telepono nang may pagmamadali na nagbigay sa akin ng kilabot. Hinang De Leon, tanong ng isang hindi kilalang boses. Tumatawag ako mula sa Memorial Hospital. Ang inyong asawa ay nagkaroon ng malubhang aksidente. Kailangan ninyong pumunta kaagad. Ang mga salita ay naghalo-halo sa aking isip. Huminto ang mundo.
Ang aking mga binti ay naging parang gulaman at kinailangan kong humawak sa frame ng pinto para hindi ako matumba. Dinala ako ng aking kapitbahay na si Aling Deli sa ospital dahil nanginginig ako ng husto na halos hindi ko mahawakan ang mga susi. Habang papunta, tumanggi ang aking isip na iproseso ang nangyayari. Si Ernesto ay maingat, maselan sa kanyang trabaho. Paano nangyari ito? Nang dumating kami, naroon na sina Carlo at Enrico. Nagulat ako dahil wala pang sino mang nag-abiso sa kanila o hindi man lang ako. Ngunit sa aking pagkabigo, hindi ko binigyan ng pansin ang detalyeng iyon. "Inay," sabi ni Carlo habang niyayakap ako. "Masama ang kalagayan ni Itay," sabi ng mga doktor. Sumabog ang isa sa mga makina sa tindahan. Malubha ang kanyang paso at may traumatic brain injury. Namumula ang mga mata ni Enrico, ngunit may kakaiba sa kanyang ekspresyon. Tila mas kinakabahan siya kaysa malungkot, tulad ng isang taong naghihintay ng mahalagang balita sa halip na isang taong naghihirap dahil sa kanyang ama. Nang pumasok ako sa intensive care unit na iyon, lumubog ang puso ko. Si Ernesto ay nakakabit sa isang dosenang makina na may mga bendahe na sumasakop sa halos buong mukha at braso niya. Halos hindi ko siya nakilala. Mahirap ang kanyang paghinga, pinapanatili ng mga makinang patuloy na bumubusina. Lumapit ako sa kanyang kama at hinawakan ng kanyang kamay ang tanging bahagi ng kanyang katawan na tila buo. "Ernesto, mahal ko, nandito ako. Magiging maayos ang lahat. Gagaling ka tulad ng laging nangyayari sa iyo." Sandali, naramdaman ko ang mahinang pagpisil sa aking kamay. Gumalaw ang kanyang mga mata sa likod ng nakasarang talukap. Nakikipaglaban siya. Ang aking mandirigma ay nakikipaglaban upang bumalik sa akin. Ang sumunod na 3 araw ay ang pinakamahaba sa aking buhay. Halos namuhay ako sa ospital, natutulog sa hindi komportabling mga upuan sa waiting area. Nagpapalitan sina Carlo at Enrico sa pag-aalaga sa akin, ngunit tila laging mas interesado silang kausapin ng mga doktor kaysa aliwin ang kanilang ama. Narinig ko ang mga putol-putol na pag-uusap na hindi ko lahat naintindihan noon. Nagtatanong si Enrico tungkol sa health insurance, tungkol sa halaga ng paggamot. Si Carlo sa telepono ay nakikipag-usap tungkol sa life insurance policies at beneficiaries. "Inay," sabi ni Carlo sa akin noong 2nd araw. "Sinuri namin ang insurance ni Itay. Meron siyang 2,500,000 policy. Meron ding work accident policy na maaaring sumakop ng hanggang 250,000 pa. Bakit siya nag-uusap tungkol sa pera habang si Ernesto ay nakikipaglaban pa sa buhay? Bakit siya nag-aalala tungkol sa insurance sa halip na sa paggaling ng kanyang ama?" "Wala akong pakialam sa pera," mariing sagot ko. "Gusto ko lang gumaling ang iyong ama." "Oo naman, inay," sabi niya. Ngunit may nakita ako sa kanyang mga mata na hindi ko nagustuhan. Isang kalamigan na parang nagkakalkula siya habang namamatay ang kanyang ama. Sa 2nd araw, ibinigay sa amin ng mga doktor ang pinakamakapinsalang balita sa aking buhay. Pinulong kami ni Dr. Reyes sa isang maliit na opisina. "Ginang De Leon, kritikal ang kondisyon ng inyong asawa. Nagkaroon ng impeksyon ang mga paso at mas malala ang traumatic brain injury kaysa sa inakala namin sa simula. Kailangan nating maging makatotohanan sa kanyang mga posibilidad." "Ano ang ibig sabihin niyan?" tanong ko, bagaman alam na ng puso ko ang sagot. "Ibig sabihin kailangan nating maghanda sa pinakamasama. Ang inyong asawa ay nasa induced coma. Maaari namin siyang panatilihing buhay ng walang hanggan, ngunit napakababang posibilidad na mabawi niya ang kamalayan." Gumuho ang mundo ko. 4 taon ng kasal, isang buong buhay na binuo ng magkasama. At ngayon sinasabi nila sa akin na ang lahat ay naglalaho tulad ng usok. "Gusto naming subukan ng lahat," sabi ko sa pagitan ng pag-iyak. "Anuman ang halaga, anuman ang tagal." Ngunit nagpalitan ng tingin sina Carlo at Enrico na lubhang nagpabalisa sa akin. "Inay," sabi ni Carlo na may tinig na sinusubukang maging maunawain, "kailangan nating maging praktikal. Ayaw ni Itay na mabuhay ng ganoon. Lagi niyang sinasabi na ayaw niyang maging pabigat kaninuman." "Pabigat?"
Sumabog ako ng may galit na hindi ko alam na taglay ko. Siya ang inyong ama, hindi siya pabigat. Siya ang taong nagpalaki sa inyo na nagtrabaho ng buong buhay niya para bigyan kayo ng pinakamahusay na kaya niya. Alam namin, inay, sabi ni Enrico. Ngunit kailangan din nating isipin ka. Napakalaki ng mga medical bill. Maaari nitong maubos ang lahat ng iyong ipon. Muli, pera, laging pera. Ang aking asawa ay namamatay at sila ay nagkakalkula ng mga gastos. Nang gabing iyon, mag-isa sa silid ng ospital, hinawakan ko ang kamay ni Ernesto at kinausap ko siya na parang naririnig niya ako. Mahal ko, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Sabi ng mga doktor, wala ng pag-asa, ngunit hindi kita kayang bitawan. Hindi ko maiisip ang buhay ko nang wala ka. Noon nangyari ang isang bagay na nagbibigay pa rin sa akin ng kilabot. Bahagyang gumalaw ang kanyang mga daliri, pinisilang aking mga daliri nang may halos hindi mahahalata na lakas. Gumalaw ang kanyang mga labi na parang sinusubukan niyang sabihin ang isang bagay, ngunit walang tunog na lumabas. Tinawag ko ang mga nurse na desperado. Nagre-react siya. Sinusubukan niyang magsalita. Ngunit nang dumating sila, bumalik na si Ernesto sa dati niyang estado. Sinuri ng nurse ang mga monitor at umiling. Minsan may mga involuntary muscle spasms, ginang. Hindi ibig sabihin na siya ay may malay. Ngunit alam ko kung ano ang naramdaman ko. Sinubukan ni Ernesto na makipag-usap sa akin. Lumaban siya upang sabihin sa akin ang isang mahalagang bagay. Pagkalipas ng 2 araw, sa madaling araw, tumunog ang mga alarma ng makina, kumikislap ang mga ilaw, tumakbo ang mga nurse sa silid ni Ernesto. Nakatulog ako sa pasilyo nang magising ako sa ingay. Hindi! 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 Sigaw ko. Tumakbo ako patungo sa silid. Nagtrabaho ang mga doktor ng 40 minuto na sinusubukang buhayin siya, ngunit walang silbi. Noong Part 37 ng madaling araw, opisyal na idineklara si Ernesto na patay. Ang sakit na naramdaman ko noon ay pisikal, na parang inilabas ang aking puso mula sa aking dibdib. Bumagsak ako sa tabi ng kanyang kama, niyakap ang kanyang katawan na mainit pa, tumatangging tanggapin na siya ay wala na magpakailanman. Dumating sina Carlo at Enrico sa ospital 1 oras matapos mamatay ang kanilang ama. Tila handa sila na parang naghihintay na sila ng tawag. Nagdala sila ng mga papeles, dokumento at numero ng telepono ng mga punerarya. Nakausap na namin ang punerarya sa San Juan, sabi ni Carlo habang patuloy akong humihikbi. Maaari ba nilang kunin ang katawan ngayong umaga? Nakausap na rin namin ang insurance, dagdag ni Enrico. Nagsisimula na ang proseso ng claim. Paano sila naging ganon kahusay, ganon kaorganisado, ganon kalamig? Halos 1 oras matapos mawala ang kanilang ama. May mali. Ngunit ang aking pagluluksa ay napakatindi na hindi ako makapag-isip ng malinaw. Ang libing ay itinakda para sa susunod na Lunes. Si Carlo ang nag-asikaso ng lahat ng kaayusan nang hindi talaga ako kinonsulta. Pinili niya ang pinakasimpleng kabaong, ang pinakamaikling serbisyo na parang gusto niyang tapusin ang lahat nang mabilis hanggat maaari. Ito ang gugustuhin ni Itay. Sabi niya nang magreklamo ako na hindi ako isinama sa mga desisyon. Isang simpleng bagay, walang pagyayabang. Ngunit si Ernesto ay karapat-dapat ng mas mahusay kaysa sa indesenteng pagmamadali na ilibing at kalimutan siya. Dumating ang araw ng libing na maulap at malamig, na parang ang langit mismo ang umiiyak para kay Ernesto. Isinuot ko ang nag-iisa kong itim na damit, ang parehong isinuot ko sa libing ng aking ina 2 taon na ang nakalipas. Nanginginig ng husto ang aking mga kamay na kailangan akong tulungan ni Aling Deli na pindutin ng maliliit na butones sa likod. Magpakatatag ka, Margarita. Mahal kong kaibigan, bulong niya habang maingat na sinuklay ang aking buhok. Gusto ni Ernesto na makita kang matatag, ngunit hindi ako nakaramdam ng kalakasan. Pakiramdam ko'y walang laman ako, tulad ng isang kabibi na walang kaluluwa. 42 taon ng kasal ay hindi basta-basta maililibing. Ang bawat bagay sa bahay ay nagpapaalala sa kanya. Ang kanyang tasa ng kape sa mesa, ang kanyang mga kagamitan sa balkonahe, ang kanyang unan na nananatili pa rin ang kanyang amoy. Nang dumating kami sa sementeryo, nagulat ako sa dami ng dumalo.
Inaasahan kong makakita ng mas maraming kasamahan sa trabaho ni Ernesto, mas maraming kapitbahay, mas maraming kakilala, ngunit kami lang sina Carlo, Enrico, Jasmine, Aling Deli, ako at ang pastor. Nasaan ang mga bata sa tindahan? Tanong ko kay Carlo. Ayaw naming abalahin ng sino man, mabilis niyang sagot. Si Itay ay isang pribadong tao. Mas gugustuhin niya ang isang intimate na okasyon. Ngunit hindi iyon totoo. Minahal ni Ernesto ang kanyang komunidad. Nag-alala siya sa kanyang mga kapitbahay. Gusto niya na dumating sila para magpaalam. Bakit nagpa siya si Carlo na gawin ang lahat ng lihim nang nagmamadali? Sa panahon ng serbisyo, pinanood ko ang aking mga anak nang may kakaibang paghihiwalay ng damdamin. Si Carlo ay nagpakita ng isang seryosong ekspresyon na angkop sa okasyon, ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na napupunta sa orasan. Tila hindi mapakali si Enrico na parang may mas mahalagang bagay siyang dapat gawin. Maingat na sinuri ni Jasmine ang kanyang cellphone sa likod ng kanyang itim na belo. Ganyan sila nagpaalam sa kanilang ama, nang may pagmamadali at pagkalito. Nang dumating ang oras upang ilagay ang lupa sa ibabaw ng kabaong, tumanggi ang aking mga binti na suportahan ako. Kinailangan akong alalayan ni Aling Deli habang ako ay umiiyak ng walang kontrol. Ang tunog ng lupang tumatama sa kahoy ay huli na, buo, walang pag-asa. Sa mismong sandaling iyon, nakatayo sa tabi ng libingan, nag-vibrate ang aking cellphone. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Buhay ako. Hindi ako ang nasa kabaong na iyan. Huminto ang puso ko. Sumasayaw ang mga titik sa harap ko na parang naghahalusinate ako. Nawawala na ako sa pagluluksa. Sa nanginginig na mga kamay, sumagot ako. Sino ka? Agad na dumating ang sagot. Hindi ko masabi. Binabantayan nila ako. Huwag kang magtiwala sa ating mga anak. Nahulog ang cellphone mula sa aking mga kamay na parang nasusunog. Yumuko si Aling Deli upang kunin ito, ngunit bigla ko siyang pinigilan. Hindi ko maaaring hayaang makita ng sinuman ang mga mensaheng iyon. Hindi hanggang sa maunawaan ko kung ano ang nangyayari. Okay ka lang, inay? Tanong ni Carlo, lumapit na may nag-aalalang ekspresyon. Tiningnan ko siya, sinusubukang makahanap ng pahiwatig sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay tila sinsero, ngunit ngayon, bawat kilos, bawat salita, bawat ekspresyon ay tila kahina-hinala. Okay lang ako, nagsinungaling ako, isinilid ang cellphone sa aking bag. Kailangan ko lang umuwi. Pauwi, hindi ko maalis sa isip ko ang mga mensaheng iyon. Posible bang may gumagawa ng isang malupit na biro sa pinakamasamang sandali ng buhay ko? O mayroon bang posibilidad na buhay pa si Ernesto? Ngunit kung siya ay buhay, sino ang inilibing namin? Nang gabing iyon, mag-isa sa aking bahay, na ngayon ay tila isang libingan, sinuri ko ang bawat detalye ng mga huling araw. Kakaiba ang aksidente ni Ernesto mula sa simula. Ayon kay Carlo, sumabog ang isang makina sa tindahan, ngunit alam ni Ernesto ang bawat tornilyo sa lugar na iyon. Maingat siya sa pagpapanatili, obsesibo sa kaligtasan. Bukod pa, paano nakarating ng mabilis ang aking mga anak sa ospital kung wala pang nag-abiso sa kanila? Ako ang unang tinawagan ng ospital. Ako ang emergency contact. Paano nila nalaman ang aksidente bago ako? At pagkatapos ay ang pera. Mula sa unang araw, pinag-usapan ni Carlo at Enrico ang tungkol sa mga life insurance policy at beneficiaries na parang hinihintay nila ang sandaling ito, naghahanda para rito. Nagpasya akong suriin ang mga papeles ni Ernesto. Sa kanyang lumang kahoy na desk, itinago niya ang lahat ng mahahalagang dokumento sa isang metal na kahon. Nakita ko ang life insurance policy na nagkakahalaga ng 25,000 na binanggit ni Carlo, ngunit may isang bagay na hindi ko naaalala. At mas mahalaga, sino ang nagmungkahi na gawin niya ito? Patuloy akong naghanap at nakakita ng isang bagay na mas nakakabahala pa. Isang work accident insurance policy na hindi ko alam, binili lamang 2 buwan bago siya mamatay. 250,000 kung sakaling mamatay sa aksidente sa trabaho. Isang kayamanan para sa isang pamilya tulad ng sa amin, ngunit isang kayamanan din na sapat na nakakaakit para sa isang taong walang prinsipyo.
Muling nag-vibrate ang aking cellphone. Isa pang mensahe mula sa parehong hindi kilalang numero. Suriin ang bank account. Tingnan kung sino ang naglilipat ng pera. Sa pagkakataong ito, hindi ako nag-alinlangan. Ang taong ito, sino man siya, ay alam ang marami para maging isang biro. Alam niya ang tungkol sa insurance. Alam niya ang tungkol sa aking mga anak. Alam niya ang mga detalye na tanging isang taong napakalapit sa amin ang makakaalam. Kinabukasan, pumunta ako sa bangko kung saan kami ni Ernesto ay may account sa loob ng 30 taon. Si Ginang Santos, ang manager na kilala kami sa loob ng maraming taon, ay bumati sa akin nang may taus-pusong pakikiramay. Margarita, labis akong nalulungkot para kay Ernesto. Siya ay isang mabuting tao. Salamat, Ginang Santos. Nakarating ako para suriin ang aming mga account. Kailangan kong maunawaan ang aming sitwasyong pinansyal. Ipinakita niya sa akin ang mga bank statement ng huling 6 na buwan. Ang nakita ko ay nagpalamig sa akin. Sa huling 3 buwan, may mga malalaking pagkuha mula sa aming savings account. Personal na dumating ang inyong asawa, paliwanag ni Ginang Santos. Sinabi niya na kailangan niya ang pera para sa pagpapaayos sa tindahan. Ngunit ako ang nag-aasikaso ng mga account ng bahay. Alam ko eksakto kung gaano karaming pera ang mayroon kami at saan namin ginagasta. Hindi kailanman binanggit ni Ernesto ang mga magastos na pagpapaayos sa tindahan. Mayroon ka bang mga lagda ng mga pagkuha na iyon? Tanong ko. Ipinakita niya sa akin ang mga resibo. Sa katunayan, tila lagda ni Ernesto, ngunit may isang bagay sa sulat kamay na tila kakaiba. Napakanginginig, napakahindi tiyak para sa kanyang karaniwang matatag at malinaw na sulat kamay. Ginang Santos, tanong ko na may tumitibok na puso. Dumating ba siyang mag-isa upang gawin ang mga pagkuha na ito o may kasama siya? Nag-isip siya sandali. Ngayon na binanggit mo, sa tingin ko, minsan o 2 beses siyang dumating kasama ang isa sa kanyang mga anak, si Carlo sa tingin ko. Sinabi niya na tinutulungan niya ang kanyang ama sa mga papeles dahil nahihirapan si Ernesto na magbasa ng mga dokumento nang walang kanyang salamin. Si Carlo, ang aking anak, ay kasangkot sa mga pagkuha ng pera na hindi ko alam, ginagamit ang pagod na mga mata ng kanyang ama bilang dahilan. Ngunit malinaw na nakikita ni Ernesto sa kanyang salamin na hindi niya kailanman tinanggal sa araw. Nang hapong iyon, habang tinitingnan ko ng paulit-ulit ang mga resibo sa bangko, nakatanggap ako ng isa pang mensahe. Ang insurance ay ideya nila. Kinumbinsi nila si Ernesto na kailangan niya ng mas maraming proteksyon para sa iyo. Isang bitag iyon. Hindi ko na maaaring tanggihan ang ebidensya na nagpapatong-patong. Ang mga insurance policy na misteryosong tumaas, ang mga hindi autorisadong pagkuha ng pera, ang presensya ni Carlo sa mga transaksyon na hindi ko alam, ang kanyang kahina-hinalang kahusayan sa pag-aayos ng libing, ang kanyang kalamigan sa panahon ng paghihirap ng kanyang ama. Ngunit ang tanong na nagpatakot sa akin ay kung talagang pinlano nila ang pagkamatay ni Ernesto, paano nila ginawa ito, at sino ang nagpapadala sa akin ng mga mensaheng ito. Ang mga sumunod na araw ay naging bangungot ng pag-aalinlangan at hinala. Ang bawat ngiti ni Carlo, bawat yakap ni Enrico, bawat salita ng pakikiramay ay tila isang maskara na nagtatago ng isang bagay na masama. Ngunit kailangan ko ng mas maraming ebidensya bago tanggapin ang ganoong karumal-dumal na katotohanan. Patuloy akong nakatanggap ng mga mensahe mula sa misteryosong numero sa aking cellphone. Puntahan mo ang tindahan ni Ernesto, hanapin sa kanyang desk. May mga bagay na hindi mo pa nakikita. Nagpasya akong pumunta sa tindahan sa unang pagkakataon mula ng aksidente. Sinabi ni Carlo na sumabog ang isang makina. Ngunit nang dumating ako doon, nakakita ako ng isang bagay na ganap na naiiba sa inaasahan ko. Ang tindahan ay kakaibang malinis, masyadong malinis para naging pinangyarihan ng isang pagsabog. Walang mga marka ng sunog sa dingding, walang debris, walang palatandaan ng pagkasira na dapat sanang idulot ng ganoong kalubhang aksidente. Nasaan ang makinang sumabog? Tanong ko ng malakas, sinusuri ang lugar. Bawat makina ay nasa lugar nito, gumagana ng perpekto. Ang welder, ang compressor, ang electric saw, lahat ay buo.
Kaya, ano ang sanhi ng aksidente? Sa desk ni Ernesto, nakakita ako ng isang bagay na nagbigay sa akin ng kilabot. Isang sulat na nakasulat sa kanyang sulat kamay na may petsang 3 araw bago siya mamatay. Nagpipilit si Carlo na kailangan ko ng mas maraming insurance. Sabi niya para kay Margarita, ngunit may mali. Hindi ako nagtitiwala sa kanyang intensyon. Sa ilalim ng sulat na iyon ay may isa pa. Dinalhan ako ni Enrico ng mga papel para pirmahan. Sabi niya, para sa modernisasyon ng tindahan. Ngunit hindi ko maintindihan kung ano ang tungkol dito. Bakit nagmamadali? May hinala ang aking asawa. Nadama niya ang masasamang intensyon ng aming mga anak, ngunit namatay siya bago pa niya masabi sa akin. Patuloy akong naghanap at nakakita ng isang selyadong sobre na may pangalan ko. Binuksan ko ito nang nanginginig ang mga kamay. Ito ay isang sulat mula kay Ernesto. Mahal kong Margarita, kung binabasa mo ito, ibig sabihin may nangyari sa akin. Sa mga nakaraang buwan, napansin ko ang kakaibang pagbabago kina Carlo at Enrico. Interesado sila sa aming pera, sa insurance, sa pagbebenta ng bahay. Pinipilit sila ni Jasmine. Kahapon, sinabi sa akin ni Carlo na dapat akong mag-alala ng mas higit sa aking kaligtasan dahil sa aking edad, anumang aksidente ay maaaring maging sanhi ng kamatayan. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang mga salitang iyon ay parang banta. Mahal kita, Margarita. Kung may mangyari sa akin, huwag kang magtitiwala ng bulag kaninuman kahit sa ating mga anak. Nahulog ang sulat mula sa aking mga kamay. Naramdaman ni Ernesto ang kanyang sariling kamatayan. Nakita niya ang mga palatandaan na ako, bulag sa pagmamahal ng ina, ay binaliwala. Nang gabing iyon, dumalaw si Carlo sa akin. Dumating siya na may dalang bote ng alak at isang ngiti na ngayon ay tila ganap na peke. Inay, pinag-iisipan ko ang iyong kinabukasan, sabi niya. Sumandok ng baso nang hindi nagtatanong kung gusto ko. Hindi kailanman gustong taasan ni Ernesto ang insurance. Ayon sa kanyang sariling tala, pinilit siya ni Carlo. At ano sa palagay mo ang dapat kong gawin sa perang iyon? Tanong ko. Maingat na pinapanood ang kanyang reaksyon. Nagliwanag ang kanyang mga mata na may kislap na nagbigay sa akin ng kilabot. Maaari kang bumili ng mas maliit at komportableng bahay o mas mabuti pa, lumipat sa isang magandang komunidad ng mga retirado kung saan magkakaroon ka ng kasama at pangangalagang medikal. Kaya namin ni Enrico na pangasiwaan ang iyong pera upang mas lumaki ito. Pangasiwaan ang aking pera ang walang hiya. Gusto lang namin alagaan ka, inay. Sa edad mo, madali kang maloko o makagawa ng masasamang desisyong pinansyal. Alam namin ang tungkol sa mga investment sa negosyo. Maaari naming triplehin ang halagang iyon sa loob ng ilang taon. Hayaan mong pag-isipan ko, sabi ko, sinusubukang magpatagal. Siyempre, sagot niya ng may pekeng tamis. Ngunit huwag kang magtagal para sa iyong sariling kapakanan. Pagkaalis niya, naupo ako sa kusina, nanginginig sa galit at takot. Ang sarili kong mga anak ay hindi lamang pinatay ang kanilang ama, kundi plano rin nilang nakawin ang lahat ng natitira sa akin. Nang gabing iyon, nag-vibrate ang aking cellphone na may mas mahabang mensahe kaysa sa iba. Margarita, ako si Steven Santos, isang pribadong detective. Inupahan ako ni Ernesto 3 linggo bago siya mamatay dahil pinaghihinalaan niya sina Carlo at Enrico. Nilason nila siya ng methanol na hinaluan sa kanyang kape sa umaga. Mayroon akong audio evidence ng kanilang mga pag-uusap, pinaplano ang lahat. Bukas ng 3:00 ng hapon, pumunta ka sa cafe sa kanto. Umupo ka sa likuran. Nandyan ako. Sa wakas malalaman ko kung sino ang nagpapadala sa akin ng mga mensaheng iyon at mas mahalaga magkakaroon ako ng kinakailangang ebidensya para makakuha ng hustisya para sa pagkamatay ng aking asawa, ngunit alam ko rin na wala akong gaanong oras. Isinisiwalat ni na Carlo at Enrico ang kanilang mga intensyon. Kung hindi ako kikilos ng mabilis, magtatapos ako sa isang home for the aged habang ginagastos nila ang pera na ikinamatay ni Ernesto. Nagsimula na ang digmaan at bagaman ako ay isang 16 taong gulang na babae laban sa 2 walang awa na lalaki, mayroon akong bagay na wala sila, ang katotohanan.
At ang katotohanan, sa lalong madaling panahon, laging nakakahanap ng paraan upang lumabas. Ang sumunod na araw ay puno ng kaba at pag-asa. Maingat akong nagbihis, pinili ang aking pinakaseryosong kulay lila na damit. Bandang 2:30 ng hapon, naglakad ako patungo sa cafe nang may matatag ngunit maingat na mga hakbang. Bawat anino ay tila kahina-hinala. Bawat tao sa kalye ay maaaring espiya na ipinadala ng aking mga anak. Ang cafe ay katamtamang puno. Dumiritso ako sa likuran, tulad ng itinuro sa akin. Umorder ako ng tsaa ng chamomile at naghintay na may bahagyang nanginginig na mga kamay sa luma na kahoy na mesa. Eksaktong 3:00, lumapit ang isang 50 taong gulang na lalaki sa aking mesa. Siya ay matangkad, may kulay abong buhok, may matatalinong mata at isang seryoso, ngunit mabait na ekspresyon. May dala siyang brown na folder sa ilalim ng braso. "Ginang De Leon?" mahinang tanong niya. Tumango ako, hindi pa rin nagtitiwala sa aking boses. "Ako si Steven Santos. Ikinalulungkot ko ang inyong pagkawala. Si Ernesto ay isang mabuting tao." Umupo siya at inilagay ang folder sa mesa. "Bago ko ipakita sa inyo ang aking hawak, kailangan ninyong malaman na ang malapit ninyong maririnig at makikita ay napakasakit. Handa na ba kayo?" "Naghahanda ako mula nang matanggap ko ang iyong unang mensahe," sagot ko na may katatagan na hindi ko alam na mayroon ako. Binuksan ni Steven ang folder at kumuha ng maliit na voice recorder. Dumating si Ernesto sa akin 1 buwan na ang nakalipas. Nag-aalala siya sa pag-uugali ng kanyang mga anak. Inupahan niya ako upang imbestigahan sila ng palihim. Pinindot niya ang play button. Ang boses ni Ernesto, napakapamilyar at mahal, ay pumuno sa maliit na espasyo sa pagitan namin. "Steven, kailangan mong malaman na kung may mangyari sa akin, hindi ito aksidente. Pinipilit ako ni Carlo at Enrico na taasan ang aking life insurance. Kahapon dinalhan ako ni Carlo ng mga papeles. Sabi niya para raw mas maprotektahan si Margarita, ngunit nang basahin ko ang mga ito, napansin kong mayroon ding mga probisyon na direktang nakikinabang sa kanila." Bumilis ang tibok ng puso ko. Ang marinig ang boses ni Ernesto ay parang bumalik siya sa loob ng ilang minuto. Ngunit ang kanyang mga salita ay nagpapatunay sa aking pinakamasamang hinala. Nagpatuloy ang recording. Nagtatanong si Enrico ng kakaibang mga tanong tungkol sa aking pang-araw-araw na gawain. Ano ang kinakain ko sa almusal? Anong oras ako umaalis ng bahay kung kasama ko si Margarita sa tindahan? Sabi niya dahil daw sa pag-aalala, ngunit mayroon sa paraan ng kanyang pagtatanong na bumabagabag sa akin. Hininto ni Steven ang recording. Ang pag-uusap na ito ay 3 linggo bago siya mamatay, ngunit mayroon pa akong mas bago. Pinatugtog niya ang isa pang recording. Sa pagkakataong ito ay boses ni Carlo sa telepono. Hindi na tayo makakapaghintay. Nagsisimula ng maghinala ang matanda. Kahapon tinanong niya ako kung bakit ako masyadong interesado sa kanyang insurance. Oo, meron na akong methanol. Gumagana ito ng perpekto dahil ang mga sintomas ay parang atake sa puso o stroke. Hindi magiging problema ang nanay. Pagkatapos mamatay ni Itay, malulungkot siya ng husto kaya maaari nating gawin ang anumang gusto natin sa kanya. Nagsimulang umagos ang luha sa aking mukha. Ito ang boses ng aking anak, ng aking sariling anak, na walang pakiramdam na nagpaplano ng pagpatay sa kanyang ama. Mayroon pa, mahinang sabi ni Steven. Ang recording na ito ay noong araw bago mamatay si Ernesto. Isang bagong recording ang nagsimula. Sa pagkakataong ito, si Enrico ang nakikipag-usap sa isang tao. Handa na ang lahat. Bukas, lalagyan ni Carlo ng methanol ang kape ni Itay sa umaga. Sinabi namin sa kanya na ito ay isang espesyal na vitamina supplement na inirekomenda ng isang doktor. Inumin ito ng tanga nang walang hinala. Magsisimula ang mga sintomas sa pagkahilo at pagkalito. Pagkatapos ay pagkawala ng paningin, kumbulsyon, koma. Iisipin ng mga doktor na stroke o atake sa puso ito. Kapag napagtanto nilang lason ito, huli na. Ganap na gumuho ang mundo ko. Hindi lang nila pinlano ang pagpatay kay Ernesto, kundi isinagawa nila ito ng may kalamigan na nagpatakot sa akin.
Paano posible na ang aking mga anak, ang mga sanggol na aking pinasuso, ang mga bata na aking inaliw sa kanilang mga bangungot ay may kakayahang gumawa ng ganoong kalaking kasamaan? Paano mo nakuha ang mga recording na ito? Tanong ko sa pagitan ng pag-iyak. Hiniling sa akin ni Ernesto na lagyan ng listening devices ang kanyang bahay, paliwanag ni Steven. Natakot siya, ngunit hindi niya alam kung bakit. Kumuha siya ng ilang litrato mula sa folder. Mayroon din ako nito. Si Carlo ay bumibili ng methanol sa isang hardware store 30 minuto mula sa bayan. Nagbayad siya ng cash at gumamit ng pekeng pangalan, ngunit mayroon akong video nito. Malinaw na ipinakita ng mga litrato si Carlo na lumabas mula sa isang tindahan na may maliit na bote sa kanyang mga kamay. Ang petsa sa mga litrato ay pimpaaraw bago mamatay si Ernesto. At ito, patuloy ni Steven na ipinakita sa akin ang iba pang mga dokumento. Ito ang mga financial record ni na Carlo at Enrico sa huling 6 na buwan. Mas marami silang ginagastos kaysa sa kayang bayaran ng kanilang kita. May utang si Carlo na 3,500,000 sa isang loan shark sa Maynila. Dahil sina Carlo at Enrico ay napakatuso. Sinuhulan nila ang doktor na nag-asikaso kay Ernesto sa ospital upang baguhin ang opisyal na diagnosis. Sa halip na pagkalason, ang death certificate ay nagsasaad ng heart failure dahil sa komplikasyon ng aksidente sa trabaho. Kung walang medikal na ebidensya na yon, maaaring hindi sapat ang aking mga recording para sa isang paghatol, ngunit ngayon, mayroon na tayong lahat ng ebidensya na magkakasama. Sabi ko na may halong sakit at determinasyon. Tama. At may isa pang bagay na kailangan mong malaman. Napalamig ang aking dugo. Ano? Plano rin kayong patayin ng inyong mga anak. Pinatugtog ni Steven ang huling recording na may mga boses ni na Carlo at Enrico na magkasama. Pagkatapos nating makuha ang pera ng insurance ni Itay, kailangan din nating alisin si Inay, sabi ni Carlo. Hindi tayo maaaring magpanganib na maghinala siya o may maglagay ng ideya sa kanyang ulo. Paano? Tanong ni Enrico. Gaya ng ginawa kay Itay. Ngunit sa pagkakataong ito, maaari nating gawin itong parang pagpapakamatay dahil sa depression. Isang balo na hindi kayang mabuhay nang wala ang kanyang asawa, walang magtatanong. At sa pera, kami ang tanging tagapagmana. Lahat ay magiging sa amin. Ang bahay, ang mga ipon, ang pera sa insurance, halos 10,000 lahat. Huminto ang recording. Nanginginig ako ng walang kontrol. Ang aking mga anak ay hindi lamang pinatay ang kanilang ama, kundi plano rin nila akong patayin. Lahat ay dahil sa pera. Ginang De Leon, mahinang sabi ni Steven. Alam kong nakapanlulo mo ito, ngunit may sapat tayong ebidensya para pagbayarin sila sa kanilang ginawa. Ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ko, pinupunasan ng aking mga luha. Una, kailangan nating pumunta sa pulisya kasama ang lahat ng ebidensyang ito. Si Sargento Garcia ay isang matapat na tao, hindi siya kasangkot sa korupsyon. Pangalawa, kailangan nating kumilos ng mabilis. Plano ng inyong mga anak na ideklarang wala kayo sa matinong pag-iisip bukas. Paano mo nalaman iyan? Nahaharang ko ang isang tawag sa telepono kaninang umaga. Makikipagpulong sila kay Hukom Ramos ng 10:00 ng umaga upang simulan ang proseso ng mental incapacitation. Tumayo ako nang may determinasyon na hindi ko naramdaman sa loob ng ilang linggo. Kaya, kailangan nating kumilos ngayong gabi. Nang gabing iyon, dumiretso kami ni Steven sa istasyon ng pulisya. Si Sargento Garcia ay nasa night shift na perpekto para sa aming layunin. Nang dumating kami, iprinisinta ko sa kanya ang lahat ng ebidensya. Ang mga audio recording, ang mga litrato ni Carlo na bumibili ng methanol, ang mga dokumento ng bangko na nagpapakita ng mga hindi autorisadong pagkuha, ang mga resulta ng medikal ni Ernesto na nagpapatunay ng kanyang perpektong kalusugan at, sa wakas, ang mga naitalang pag-uusap kung saan inamin ng aking mga anak ang pagpatay sa kanilang ama at ang mga plano na patayin ako. Pinakinggan ng sarhento ang bawat recording ng may lalong seryosong ekspresyon. Ito ay halimaw. Bulong niya nang matapos kami. Sigurado ka bang gusto mong ituloy ito? Kapag inaresto natin ang iyong mga anak, wala nang balikan. Sarhento,
Sagot ko ng buong dignidad na kaya kong tipunin. Pinatay ng mga lalaking ito ang aking asawa nang walang awa dahil sa pera. Plano rin nilang patayin ako. Hindi na sila ang aking mga anak. Sila ay mga kriminal na dapat magbayad para sa kanilang mga krimen. 3 buwan pagkatapos, nagsimula ang paglilitis. Puno ang hukuman. Dumating ang mga reporter mula sa iba't ibang pahayagan upang sakupin ang tinatawag na kaso ng mga anak na mamamatay tao. Ang mga ebidensya ay hindi matatawaran. Hindi nagsinungaling ang mga recording. Hindi nagsinungaling ang mga dokumento sa bangko. Hindi nagsinungaling ang forensic evidence ng methanol sa exhumed na katawan ni Ernesto. Nang ako na ang magpatotoo, lumakad ako patungo sa luklukan nang nanginginig ang mga binti. Ngunit malinaw ang isip. Ginang De Leon, tanong ng piskal, maaari po bang sabihin ninyo sa amin kung ano ang inyong relasyon sa inyong mga anak bago ang pagpatay sa inyong asawa? Akala ko ay mayroon akong magandang relasyon sa kanila, sagot ko, direktang nakatingin kina Carlo at Enrico. Pinalaki ko sila nang may pagmamahal, isinakripisyo ang lahat para sa kanilang kapakanan. Nagtrabaho ang kanilang ama ng buong buhay niya para bigyan sila ng pinakamahusay na kaya namin. Hindi ko kailanman naisip na ang pag-ibig at sakripisyo ay magiging dahilan ng kanilang pagpatay. Ang hurado ay nag-deliberate lamang ng 9 na oras. Nang bumalik sila, ganap na katahimikan ng namayani sa silid. Narinig ko ang tibok ng aking sariling puso habang binabasa ng hukom ang hatol. Sa kaso ng Estado laban kina Carlo De Leon at Enrico De Leon sa kasong murder in the first degree kay Ernesto De Leon, nakita namin ang mga akusado na may sala. Bumagsak si Carlo sa kanyang upuan. Nanatiling matigas si Enrico, nakatingin sa harap ng walang ekspresyon. Sa kasong conspiracy to commit murder laban kay Margarita De Leon, nakita namin ang mga akusado na may sala. Agad na ipinagpatuloy ng hukom ang paghatol. Carlo De Leon at Enrico De Leon para sa sinadyang pagpatay sa inyong ama at ang pagsasabwatan upang patayin ang inyong ina, hinahatulan ko kayo ng habambuhay na pagkabilanggo ng walang posibilidad ng parol sa loob ng 30 taon. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naramdaman kong may isang higanting bigat na bumaba mula sa aking mga balikat. Hustisya. Sa wakas, nagkaroon ng hustisya para kay Ernesto. Ngayon, 2 taon matapos ang paglilitis, namumuhay ako ng payapa sa aking maliit na bahay. Ginawa kong hardin ang tindahan ni Ernesto kung saan ako nagtatanim ng mga bulaklak upang dalhin sa kanyang libingan tuwing linggo. Si Steven ay naging malapit na kaibigan, regular na dumadalaw upang tiyakin na ako ay maayos. Minsan tinatanong ako ng mga kapitbahay kung namimiss ko ang aking mga anak. Komplikado ang sagot. Namimiss ko ang mga batang sila noon, ngunit ang mga batang iyon ay namatay bago pa man si Ernesto. Ang mga lalaking naging sila ay hindi ko mga anak. Sila ay mga estranghero na nagbahagi ng aking dugo, ngunit hindi ang aking puso. Natutunan ko na ang tunay na pamilya ay hindi tinukoy ng dugo, kundi ng pagmamahal, katapatan at paggalang sa isa't isa. Si Ernesto ang aking tunay na pamilya sa loob ng 42 taon. Ang mga kaibigan na sumuporta sa akin sa panahon ng paglilitis ang aking pamilya ngayon. Hindi na ibalik ni Ernesto ang hustisya, ngunit nagbigay ito sa akin ng kapayapaan. At sa tahimik na mga gabi, kapag nakaupo ako sa balkonahe kung saan kami madalas magkakape, nang magkasama sumusumpa ako na nararamdaman ko ang kanyang presensya, ipinagmamalaki ako dahil naging sapat akong malakas upang gawin ang tama, kahit na nangangahulugan ito ng pagkawala ng aking mga anak magpakailanman. 5 taon pagkatapos ng kakilakilabot na araw na iyon sa sementeryo, itinatag ko ang Ernesto De Leon Foundation para sa mga biktima ng krimen sa pamilya. Ginagamit ang pera ng insurance upang tulungan ang ibang mga tao na dumaan sa katulad na trahedya. Walang halaga ng pera ang makakapagbalik sa aking asawa. Ngunit bawat taong tinutulungan namin ay isang maliit na tagumpay laban sa dilim na halos kumain sa akin. Tulad ng sinabi ko sa isang kabataan na humingi ng tulong noong nakaraang linggo, ang pamilya ay hindi dahilan para sa krimen. Ang pag-ibig na may hangganan ay tunay na pag-ibig at hinding-hindi pa huli ang lahat upang maghanap ng hustisya.
anuman ang salarin. Ngayon, kung nagustuhan mo ang kwentong ito, i-click ang susunod na video na lumalabas sa screen dahil doon ay may kwento ng pagtataksil at mga twist na hindi mo pa nakikita.